Hindi siya ang nanuhol, kundi siya raw ang kinikilan. Yan ang iginiit ng dimanoy middleman ni Jack Lam na si Wally Sumbero sa kanyang unang pagharap sa pagdinig ng Senado tungkol sa dimanoy bribery extortion scandal sa Bureau of Immigration. Pinuna naman ng ilang senador ang dimanoy kapabayaan ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II. May report si Marisol Abduraman. Dapat nung pala sinabi mo, I am going to have you arrested for trying to induce me to corruption. What do you mean? Ano yung sabihin? Ano akala mo sa akin? Porque mayaman yan, tatayo ako, babaw ako. Sinabi niyo po ba yan? Hindi ko po kailangan sabihin yun. No, Sapagkat there is no crime that has yet been committed. So alam ko po kung saan pupunta yan doon, and I rejected that immediately because I know where the conversation is going. Sinabi ko po, before I left, kung gusto ninyo magpatuloy itong ating, yung pinapakiusap natin, itong usapan natin, do not corrupt my people. Kung sinabi ninyo yan, at kagad, nasupalpal kagad itong taong ito, itong dalawang ito, na brand ninyo, ay hindi na nagpunta doon sa kabila at tumingi ng 50 million and shamed our government. Shamed our country. Kwinisyon ni Senator Richard Gordon ang kakulangan umano ng aksyon ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II sa sinasabi niyang alok sa kanya ng dating police officer na si Wally Sumbero na maging ninong o padrino ng online gambling operator na si Jack Lam. If I am going to act the way I've been trained as a lawyer, I could use your radio interviews and put doubt on your character. I perfectly understand you. But I was very definite to Mr. Sumbero. Ayaw kong pag-usapan niya. Tingin naman ni Senadora Risa Hontiveros, nagpabaya si Aguirre. Hindi nyo ba nakikita na may negligence sa panig ninyo sa pagsunod sa ganitong standard of conduct dun sa pakikipagpulong kay Mr. Lam? At yung pattern po na tinutukoy ko na parang naobserbahan ko, isang halimbawa lang po itong pulong. Idagdag pa po natin yung mistulang extortion activities ng mga dating commissioners nyo hanggang pa po sa nakalabas ng bansa natin si Mr. Sumbero kahit po ay mayroong lookout order. Yung puntong tungkol dun sa pag-meeting ko, wala po ako nakikitang kahit anong negligence ko sa pakikipag-usap ko kay Jack Lam through General Wally Sumbero. Sapagkat yan po ay mayroong urgency ang situation. Makikita po ninyo sa mga pahayag na talagang nagagalit na yung Chinese ambassador or Chinese consul gawa nung kalagayan ng kanilang mga nationals. Sa kauna-unahang pagharap ni Sumbero, iginit niyang hindi siya nanuhol. Ang nooy mga Associate Immigration Commissioner na sina Al Argusino at Michael Robles daw ang humingi ng 100 million pesos. Tinanggap nila ang paunang 50 million pesos bilang goodwill money. Wala raw alam sa di umano'y pangingikil sina Aguirre at Immigration Commissioner Jaime Morente. Ang alam daw ng grupo ni Lam, ang pera ay piyansa para sa mga Chinese na inaresto sa Fontana Leisure Parks and Casino sa Angeles City, Pampanga na ni-raid noong November 24. Sinalakay ng mga otoridad ang Fontana na pag-aari ng grupo ni Lam dahil may nagsumong umano ng mga iligal na aktibidad sa loob. Perang involved doon, sa aking palagay, sa aking opinion, Mr. Chair, it was a business decision on the part of the Jack Lam Group to decide to agree on that amount. Sila humihingi ng pera talaga eh. Okay. Bakit? November 29, nagpapalo pa sa another 50 million. Pag sinabi nyo sila, you're talking about Argusino? Argusino, Robles. And Robles. Si Wally, magkakasama sila, pero si Wally naman. And Wally. But not Commissioner Morente and not Secretary Aguirre. Wala po. Ang alam mo talaga, bail. Ang alam nyo, bail. Pero sir, ang alam nyo, ang bail, doon kayo sa legal dapat pupunta ng immigration, and then ibibigay sa inyo ilang tao, at usually immigration lawyer ang papadala nyo, hindi po tao ng kasino na may dalang pera. Yes, pero doon na kasi sila, sa dami ng tao, yun na rin Fontana ang ginawa nilang opisina ng immigration. Nagbigay pa nga raw ng dagdag na 10 million pesos si Lam na hanggang ngayon ay nasa kamay ni Sumbero. Bukod pa ito sa 2 million pesos na ibinigay ni Argusino at Robles kay Sumbero na para raw sa legal team na mag-aasikaso ng release ng mga Chinese worker bago raw nangyari ang abutan ng pera. Nagpulong daw muna sina Sumbero at Aguirre noong November 25, isang araw matapos ang Fontana raid.
Sa susunod na pulong noong November 26, kasama na raw nila sina Argusino at Robles, pero hindi raw nagtagal sa pulong si Aguirre. Kinagabihan nagpulong daw muli sina Zumbero, Argusino at Robles at doon na umano nagkaabutan ng pera. Tanong ni Senadora Lela de Lima, bakit pa hinayaan ni Aguirre na makipagpulong kay Zumbero, sina Robles at Argusino? Why did you not tell your your subordinate, Attorney Al Argusino, to totally avoid Zumbero that night that you were insulted and you felt offended He's a lawyer. in the presence of Attorney Argusino? He's a lawyer. He's old enough. I don't think that I'm his brother's keeper. Ipinakita naman ni Senador Antonio Trillanes IV ang text message umano ni Argusino kay Zumbero. Sa dalawang text message, binanggit daw ni Argusino ang koneksyon niya kay Pangulong Duterte. Si Argusino ay fraternity brother ni na Pangulong Duterte at Aguirre sa Lex Talionis. Tumangging magkomento si Argusino, pero si Zumbero naaalala raw ang isa sa mga pinakitang text message. Hinamo naman ni Gordon si Jack Lam na lumantad para patunayang wala siyang kasalanan. Pero ayon sa abogado ni Lam, wala nang balak bumalik sa Pilipinas ang negosyanteng Chinese. For Mr. Lam, Mr. Chairman, it is the consensus of Mr. Lam's lawyers both abroad as well as here for him to decline any invitation to return. Marisol Abdurrahman, GMA News.